Pipe Network presents. Hello everyone! Welcome dito sa Rewind, a throwback podcast kung saan nagchichikahan tayo ng mga favorites natin during the yesteryears na ating mahal na mahal pa rin hanggang ngayon. And ang topic natin today ay talaga naman hanggang ngayon, grabe. Siguro mga ilang beses ko na itong napanood at hindi lang ako ang nag-iisa at kilala ko na addict, nag-uulit-ulit, kung ano-ano man, lahat na ginawa, ginaya, si Donna, Regine at Mikey. Gets nyo na kung ano to. Pero sa akin, ano siya, may most favorite movie, siya ang masasabi kong number one. Ang Doremi. And syempre, mas maganda kung malalaman natin ang mga kwento sa likod ng Doremi, di ba? Ng pelikulang Doremi. Kaya kasama natin ngayon ang creator, ang gumawa mismo ng Doremi, ang screenwriter. Napaunlakan niya tayo, kagalang-galang, my gosh. Miss Mel Del Rosario, Mel Mendoza Del Rosario. Hi, Ninang Mel. Hi, Jimpy, inaanak. Grabe. Inaanak na kita kasi student ka pa lang. Kilala na kita. Yes, ayun nga. Grabe. Napaka-special. Hindi ko nakasave pa rin sa akin yun eh, Miss Mel, yung inyong email. Tapos nakininang lang ako kasi ninang yung tawag nila sa yung latte. So, okay lang ba? Wini-welcome niya na ako. Inaanak niyo. Charing. Ayan. May pa-thumbs up. Okay. So, pagchichikahan natin ngayon ang Doremi. Kung ano ba ang pero ang tagal na, no, Ninang Mel, my gosh, sana, ma-recollect pa lahat ng memories nyo sa pelikula. Ni-refresh ko naman. Ni-refresh. Tsaka yung parang kahit gusto mong kalimutan, every so often may lalapit yung Miss Mel. Lalo na yung mga bagong hire, bagong staff, yung mga generation nyo. Miss Mel, kayo po pala sumulat noon. Say ko, oo, 100 years ago. Grabe, 100 years ago. Pero yun na nga, ganun siya naging ka-iconic, di ba? Na parang yun nga, kahit pala saan kayong may mamit, ay napanood ang Doremi. Pero before that, bago natin puntahan ang mismong Doremi, paano ba kayo nag-start, Miss Mel, as a writer? Bago nyo napuntahan yung Doremi at naging kayo, isa sa mga most honored and successful movie and TV writers? I really started, ang roots sa starting ng writing is really MMK. And then, only because I had a couple of friends who's writing for MMK under Inang. Tapos, tuwing magre-reunion kami, they talk about it. Nainggit lang ako, sa sulat din ako. Ganun lang, nainggit. Wala akong formal training. Humingi lang ako ng format. So I really just wrote my first teleplay and literally wrote it by hand. Hindi ako marunong mag-type. So, tapos pinapatype ko sa secretary. I was working with sa Itbulaga noon. That was my first. And then with film, so nung when we were doing MMK, and then MMK, the movie, I think that was 1994, 95. Well, parang ang tinap nila na writers is from the writer pool din ng MMK. So I was one of the writers for MMK. That was my first film din ni Olive. Yan yung merong scam, Take It, ni Manay. Okay. So, nanalo kami dyan. Tapos, next day may scam. So, after that, it was group writing. It was naman Viva who made me write my first solo. Yan yung Manalo Matalo and then Wanted Perfect under Viva. So, that started my career sa writing, both for film and TV. And worth mentioning, of course, syempre, ang Sana Maulit Muli. Isa rin na very legendary, iconic na hanggang ngayon, pag nire-replay, nire-restore, pinanonood talaga ng mga tao, di ba? Yes, that was Olive's second movie, so kami rin yan. It's also a memorable film kasi it's first time na mag-shoot namin abroad. Wala pa namang big. May TFC na noon, pero hindi pa ganun ka laki yung operation ng ABS. So mahirap. But we had parang contacts there, pero yung hindi na talagang full force na meron kang support. But it was memorable. Ako nagwa-wardrobe, nag-field cashier, nagsusulat sa gabi, kasama ka sa location, tapos catering ka din, nagluluto ka pa. Yan, sariling sikap.
Grabe, pati kayo nagluluto, ang galing. Oo, yung mga Nakato. snacks na kasi in between, Ah, di ba? okay. Ito na, puntahan na natin talaga ang inyong ano. So, a year after, sana maulit muli ito, no? Kasi 1996, ang tinaguri ang ang sabi dito sa nung sinearch ko siya ay most watched Filipino comedy film of the 90s. Ang Mm. Doremi, starring Donna Cruz, Regine Velasquez, and Mikey Coangco. So, ito na simulan na natin ang beginnings, Miss Mel, no, ng Doremi. Paano niya siya na-start nun? Can you still recall na musical, pagsamasamahin itong tatlong to, Do, Re, Mi? Ito siguro ngayon ko lang to makukwento. Mhm. Because nobody really asked trivia about it. We were in Hong Kong with Boss Vic. Tapos parang meron silang board meeting, exec exicom ng Viva. So my husband was there. Tapos nasa airport kami noon, yellow pad, si Boss Vic nagsusulat ng, mga ano lang, hindi naman ako kasama dun sa meeting eh. Parang informal, sabi niya, ito yung mga artista na kailangan isipan. Isipan mo ng project, ganyan. So sabi niya, si Donna, si Regine, tapos si Mikey. Tapos sa yellow pad, syempre, nung nagdikit-dikit ng nun, sinulat niya, ayo, Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, gawa tayo ng Do, Okay. Re, Mi. So, doon namin nakita yung first syllable ng names. That was how it came about. Tapos, since Mhm. Do, Re, Mi, automatic, it has to do with music. Kasi parang ang weird naman na Do, Re, Mi, tapos drama, di ba? So, Ah. kailangan infuse ng music. And we were successful also with Regine's Wanted Perfect, di ba? Mhm. Yung lalagyan mo, you also sell Regine with, because she's really a singer, so mas madali siya ibenta with music. Donna can sing. Tapos si Mikey is really not a singer. That's why I had to work around her character. Mhm. So sa ganun pala nagsimula yun nung nakitang Doremi. May isang report kasi, I think it was from ABS, na ang original title daw ay Sana'y Wala Nang Wakas 2 kasi trio daw. So, hindi yan totoo, Miss Mel. No, no. There was never an attempt to be a part one, a part two. There was never attempt to be a remake. Ah. If ever, ang pareho lang is there's a music element and then tatlong babae, parang gano'n. But Mhm. it really was medyo random. It really came from the list ni Boss Vic sa Yellow Pad na mga, ito yung mga artist. Mapagtingin namin, Hoy, first Doremi. O, gawa tayo Doremi, ganyan. Yun na yun. It was conceived in Hong Kong. Mhm, ang sosyal naman pala ng Doremi, galing pang O, di Hong ba? Kong. Pero perfect nga kasi ang gandang follow-up nga for Regine no na from Wanted Perfect Mother kasi yan din 'di ba ang ganda-ganda din ng mga songs diyan. Tapos comedy din, meron comedy drama. So intentional 'yon, Miss Mel, na comedy drama ang maging attack for Well, Doremi. it's really siguro a friendship story. Ayan. Kaya lang, may magaling si Regine sa light, may comic timing siya, Mikey rin naman. Tapos si Donna, parang we wanted to see her naman yung light, kasi Yan. di ba yung, wag niya masyadong intense na siniseryoso sa akin. That started it. Tapos, para maiba, kasi si Donna, di ba, that time, parang lagi, ayos na ayos siya. Ah. Parang basagin natin, maiba. Yun. Kaya ganun yung character niya. So maski doon na yung medyo meron kayong effort na baguhin from her string of past movies. Mm. Ganun din, kaya lang, you don't take her seriously na, di ba, maganda naman talaga si Donna. Tapos, di ba, ano siya, yung ganon, yung tinatap yung cheeks, tsaka Ah, yung ah. ginaganon yung tinatap yung baba. Ginagawa talaga niya yun eh. Yung pagka yung, kunyari, nag-iintay ko, para daw sabi, gawin nga natin. Kami naman ginagaya namin ni Regine, parang hindi naman tayo humuhumpak, ganyan. So, sabi ko, gagamitin ko yan sa movie kasi cute yan. Mhm. So, So doon ginamit na, ko. na nakita niyo sila in person, doon yun na naisip kung paano mga magiging nito, characters. Kasi
nung isang araw, dahil nga kakanood ko lang ng Doremi, so parang napunta ako sa mga interview nila, Regine, nila Mikey. Tapos nabanggit ni Mikey sa guesting niya sa Magandang Buhay, parang feeling niya, kilalang kilala niyo raw talaga sila kasi nga, very pattern kay Donna in real life. Si Donette. Donna, even yung si Regine and Mikey, ibinagay ko, idinikit ko sa persona nila para, para paglaruan, yung ganon, yung kunyari, si Mikey, talaga naman yan, di ba? Kahit maglakad, astig. So, pinush ko. Yes. Yeah, di ba ang cute yung nangangabayo doon siya doon sa, ang acting niya nangangabayo doon sa Kalabaw. Parang it was really in an air of fun na parang wag nating, hindi nila sineryoso yung pagkatao nila, yung without using the term lightly, parang nagpabalahura din sila sa isa't isa, yung gano'n. Tapos yung si Donna, nagpahulog sa bangin, yung gano'n. Yun. So, Yes. I think iyon yung fun. Doon, and then in the movie, you can really feel that they're having fun doing it. Yung minsan nakikita parang, ano ba yung tawa nila? Totoo ba itong natatawa sa eksena o acting? Parang gano'n. Correct. Kaya pero ang isa sa mga napansin ko talaga, Miss Mel, parang hindi rin mag-work yung movie kung hindi kasing witty ninyo or kasing ganda ng humor nyo, yung kung sino man yung nagsulat. Kasi parang yun yung nagdala yung mga jokes, yung mga punchline. So parang nila iisip yun. Yung kunyari, ang sabi nga ng lola ko di ba laging yun yung favorite line ni Regine. Tapos si Donna yung umarte-arte na makati yung costume. Tapos si Mikey, yung hulog na kita pag 120 takbo, yung mga ganyan. Yung mga punchline nilang ganun. Wala. Kasi as a person, di ba, parang ma-punchline. As a person, yung core ko is parang masayahin, yung gano'n. Tapos nahilig ako mag-punchline, gano'n. So siguro, when I write it, lumalabas din. Tapos syempre, katulad nun sa Lola, may namit ako doon yung mahilig mag-quote, so gagamitin ko to. It's also an integration of people you meet, minsan sa pagkatao mo, family mo, and then, syempre, in every material you write, also kasama yung pagkatao mo di ba? Minsan, sabi nga nila, even in family matters, kahit drama, hindi pa pwedeng walang sundot ng humor. Sabi nila, Yes. kasi ako daw yung writer, parang gano'n. Kasi sa totoong buhay naman, kahit na lugmok, sabi ko, ang Pinoy, hindi nawawala ang humor, di ba? So, naipasok dito sa Doremi. So, yun na ang na-craft niyong kwento, Miss Mel, na parang si Regine at Mikey talaga yung friends, papasok si Donna, tapos biglang may isip nila mag-Japan. Bakit ganun yung naging parang milo ninyo na from na mapupunta sa probinsya, maloloko ng illegal recruiter? Wala, kasi that time maraming nag-abroad, tapos parang I had to devise yung problema na I have to look for a problem that will seal their friendship. Yun na nga yun. Kasi di ba sila naman ang original magkaibigan, si Mikey tsaka si Regine. So, pasok ito si Donna. So, I have to push them in a situation na matetest ang character at friendship, and then yung bang trial na will push them to come out different people after. So parang sabi ko, tsaka ayoko na sila mag-Japan magastos, no? Dahil mahal na mga talent fee nila, di ba? So, hindi na tinuloy sa Japan. Napunta na lang sa probinsya. Na buso-buso. Buso-buso. Ayun nga, hindi niya sinabi ni Mikey, ang daw. Ano yun, walang kamatayang buso-buso. Doon malagi nagsushooting dati mismo. Oo, pagka yung mga chase, kasi di ba walang masyadong mga sasakyan, mga mga action, pagka magtatakbuhan na mga chase, malagi yan kasi di ba tas kunyari, laging daya ng malayong probinsya kasi di ba mabundok, walang bahay. Gaano kahirap isulat yung movie for three superstars? Kasi superstars na sila nitong tatlo, di ba? Si Donna nga parang paalis na ata siya ng showbiz nung panahon na yan. Ang mahirap lang naman is to balance. Pero sila, when they read it, sabi nga ni Vin, ay, Tita Mel, ang galing-galing. Yung parang ni ruler, ang hate, walang lubog, lahat may moment, lahat na ko. Actually, hindi ko talaga consciously na, kasi
to be fair, these three artists, actresses, matatalino naman sila kasi may artist talaga nagbibilang ng sequences na sila hindi ganoon. Basta naramdaman nila na they like the character, bagay yung character, may pinuntahan yung character, lahat naman sila may highlight. Okay sila. It was really just a matter of creating three distinctly different characters na magbabangga. Yun lang naman ang magic nun na bagay dun sa personality ng tatlo. Mm-hmm. Siyempre, nilulubog sa drum, ginaya ko na lang yung kay Regine, nilulubog yung ni Mang Jerry sa ilog o ay sa dagat, diba? Mm-hmm. Pero yun nga, ang ganda kasi walang pare-pareho sa kanila. Lahat sila magkakaiba talaga yung personality, tas bagay, kung ganito si Donna as Donette, si Regina, Reggie. Tawan-tawa ko dun sa unang eksena pa lang, Miss Mel, yung nagdi-DJ siya, tas biglang sumabay siya sa pagkanta, di ba? Tas pinatigil. O kasi kanya, nakuha ko yan kasi when I listen to radio, di ba meron talagang mga DJ na kumakanta. Hello? hindi namin, ginagawan sing-along. So, ganun. Yung mga real life, ganun lang naman. Correct. O ayan, napag-usapan na natin ng mga eksena, no? May mga mangilan-ngilan na tayo nasundot. So, sa pagbabalik natin, tatanungin na natin si Miss Mel, ano ba ang kanyang mga paboritong eksena na hanggang ngayon ay naaalala pa niya, no? Nakita niya sa movie, nung sinusulat niya, tapos nakita niya sa movie na wow, ang galing din ng pagkakagawa na mismo nila Donna, Regine, and Mikey. So, about that and more sa pagbabalik natin, talking about Doremi dito sa Rewind, a throwback podcast. Stay tuned. I like to have a good time when I listen to my horror podcast. Her left arm was chopped off. Oh my god, really? Caused a panic all over Prolonged the country. their deaths for like months and The months. frightening, alarming, real-life tales show is my horror podcast. My horror podcast. That's Give it? Pause it. This is your scary part? Be scared and laugh hard with the frightening, alarming, real-life tales show every Friday on all major podcasting platforms. Don't say I didn't warn you. And we are back here on Rewind, a throwback podcast, at pinag-uusapan natin ang isa sa ating ultimate favorite throwback movie, ang Doremi. At kasama natin, of course, ang lumikha sa Doremi, Miss Mel Mendoza del Rosario. Sorry, parang kinabahan ako sa iyo, Ninang Mel. Hindi ko alam kung bakit. Bakit? Sa'yo pa ako kinabahan. Pero anyway, eto na. Ituloy-tuloy na natin. Kanina, nagsundot na tayo ng mga eksena, no? Ng mga nabanggit natin. So, ikaw na mismo, Miss Mel, ano ba ang mga paborito mong eksena na sinulat mo? Tapos, nung napanood mo sa screen, mas naging favorite mo pa siya? Or baka meron kang walang masyadong dating nung sinulat mo, ganyan. Pero nung napanood mo na, ang galing nung ginawa nilang magic din. Ako, I'm very fond of the scenes ni Regine and Gloria. Mm-hmm. Kasi siguro Lola's girl ako. So, nakita ko yung spunk. It was ang surprise sa akin doon is yung pagka-cool ni Gloria Romero. The way she embraced the characters, the way she gave life to the character. It's more than what I imagined. But in terms of scenes, gustong-gusto ko yung simpleng-simpleng scene na kung paano sila nagkakilala sa banyo. Mm-hmm. Yung kumakanta yon. That's my favorite scene. It's really how I imagine it also, or even better. Kasi, of course, the director here is Direct Ike Harlego, the late Direct Ike Harlego. Ike Harlego is one director who really, really respects yung script and the writer. Pag may babaguhin yan, he will call and ask. Ganon siya ka-respeto. So, there were no surprises. And then I also like the ending, kung nagkita-kita sila, how it was mounted, na pinag-usapan din namin kung paano. Kasi hindi pa kami settled sa ending. Tsaka na natin, last na yung ending yan. So, paano? O di ganito. So, pag dikit-dikit na yung nag-catering, tapos may yon. So, that I really also like. Kasi yung buo, yung experience ng reunion, parang as a viewer, as an audience, yung
yung parang fulfilled ka na, ayan, magkikita-kita sila, yung ganon. Yung, because you love them individually, and then minahal mo na sila, yung group nila, yung you were with them, yung kanang nag-struggle sila sa probinsya, yung naloko sila. And then nung dumating na yung ending, yung as a non, parang you're rooting na, oh yeah, magkakita-kita na sila, marireunion sila. And I guess even yung reunion nila sa there was a morning show, nag-reunion sila, di ba? Ganun din yung feeling, and then in a concert of Regine, nag-reunion sila. Ganun din yung feeling ng tao, yung happy na nag-reunion sila kasi minahal nga yung movie. Yes. Alam mo, totoo yan, Miss Mel. Kasi, hindi ko alam kung exage lang ako pero di ba yung catharsis, lagi natin naririnig na we hope you experience it in a movie, ganyan. Ako ganun, doon ko lang siya na-gets nung napanood ko yung ending ng Doremi. Ito yung may cathartic factor. Yung alam mo yung nakikiiyak ka, parang kahit sila dun, di ba sa eksena, hindi naman sila sobrang umiiyak, nakakakanta pa nga sila. Pero ikaw as a viewer, iniiyak ka na, shocks! Nagkita-kita sila after nung huli nilang eksena na nagkagalit dahil nag-part ways, ganyan. Ito parang, grabe, yung nagkita lang sila na ganun, pero okay na lahat. Tas ramdam na ramdam mo na kahit sila, na-miss nila yung isa't isa, kahit kumakanta lang naman sila ng I Can, di ba? Kasi, din naman siguro yung, ang naging kontrabida is yung the situation. Yung lahat naman sila is, wala ka ma-fault. You cannot fault Mikey for choosing love. You cannot fault Regine for having that dream. You also cannot fault si Donna na character doon na has been living na mababaw na life, and then after the experience and meeting Mumay, di ba, na-realize siya na parang there's something more to life. So, the choices that they made, mag-agree ka, but you feel na, ay sayang naman yung magkakahiwa-hiwalay. But you don't wrong, hindi ka magagalit sa kahit sino sa kanila for having taken that road. Kaya siguro, you root for them sa ending. Sinadya niyo po ba na gano'n, na hindi talaga sila magiging singers and magkakaroon sila ng sarili-sarili nilang growth because of the whole experience? Oo, kasi iniisip ko, ang taas, parang Diana Ross, may talagang mag-stand out. Yung may isa talaga na pang-star. Yung gano'n. Talagang gano'n na isang maging star, isang maging will embrace family life, at may isang magka-career as a lawyer and do yung parang meaningful things. Parang, para iba-iba din. Correct. At bagay naman kay Regine na siya yung naging Diana Ross dahil Kaya ba Stop in the Name of Love ang ang opening song, 'di ba? Yun ang kanilang kasi national doon, fan sila ng Supremes. Grabe, nakakatawa Miss Mel, pag binabalikan yung ganon. Kasi ngayon lang namin nalaman yung kwento mo na yung ending pala niyan, parang So sinashoot nyo, wala pang ending, parang ganon? Merong ending sa script, pero hindi pa ako ganun ka-happy. Tapos parang sabi namin, sige, pagka pa-ending na, tsaka sa mga last 3 days na, huy, na ending? Ganto, yan. Can you still recall ano yung nilagay nyo lang na ending na parang placeholder sa script noon? Parang I think it was an album launch of Regine. Tapos pumunta yung dalawa. Parang ganon. I think that was the original. O iba nga yung level ng ganito na bigla ang reunion. Kasi tinitignan ko lang kung may budget pa magpa-concert, di ba? In fairness, meron naman kahit pang bagets yung concert na pa. Oo, kasi naisip na, wag na concert. Wag na yung sa level ng kailangan kong ikita na sinut ng Araneta, di ba? Sa totoong concert yung footage. Doon ko na, para mura lang. Parang fundraising. Parang gano'n. Parang fundraising. Guess lang. Nandun kayo nung nagsushooting? I mean, pupunta kayo sa ilang mga taping days? Sometimes I visit, but more to chika, yung nakakagulo lang ako sa set, upo lang ako doon, napag-chikan ako. I like watching si Iker Lego pag nagdidirect siya, parang ganyan-ganyan siya, yung facial reaction niya, pinapanood ko. And then good friend ko yung editor, yung partner niya, si Maria. So, pagpupunta, chika kami doon. And then, yun nga, chika kami ni Regine, ni na Mikey. I don't like going to the set na
to revise, yung ganon. Kasi ako, hindi ako fan ng writer on the set because ang feeling ko, once they're shooting, kaya TV yan o film, the script that you submitted should be taping, shooting ready. Yung ganon. Kasi yung writer on the set, nakaka-cause ng delay Di ba? Tsaka nakaka-cause ng delay. And then, yung director, imbis magpo-focus na alam niya na ang gagawin, ang gagawin niya pa makikidiscuss, hindi siya efficient for So, me. mas chika ang inyong ang inyong Chika, ipinupuntas. kakain chichika, ganun. Kahit sa films namin ni Direk Noel, never ako pupunta doon para mag-write. Pupunta lang ako doon. Dalawa akong set, ang didiscuss lang namin ni Noel, anong dadalhin mong food? Yan. Ganun. Saya. Kasi chika. So, anong sinasabi nila, may mga, nung pag nagchichikahan kayo nun, sila Donna, Regine, and Mikey, bukod sa parang tuwan-tuwa sila, may mga personal anecdotes ba sila while reading the script na nabanggit sa inyo every time you go there? Ang mga pinagtatawanan namin yung huhulog sa bagin si Donna, yan yung ganun. Even yung nakita doon sa kitchen, kaya binili, yung ganyan. Mga little things pinagtatawanan namin, yung gano'n. Tapos yung scenes that were taken na na-amuse kami, tapos sila na-amuse din sa director, kaya Direk Ay, kasi sabi niya, minsan nadidistract daw sila kasi habang umaacting si Direk, sige pa, yung ganun-ganun. Yung facial reaction, nadidistract sila. Yung mga chikahan lang namin sa set. Oh my gosh, nakakatawa nga yung mga nabanggit yung eksena, yung yung nakyutan dun sa kaya binili yung jeep. Ang galing talaga, Miss Mel. Alam niyo, grabe. Ito talaga yung ang dami niya naman, of course, na nasulat talagang magagandang pelikula, lalo na sa comedy, drama, no? Pero parang ito yung lumabas talaga yung yung pag pinanood mo siya, parang nakilala mo na rin yung personality ng writer. Kasi nga yung mga ganun, yung mga maliliit lang na bagay, pero di ba ang laki ng effect ng comic relief. Siguro isa sa reason why may ganung effect, yung generation na nanood nito, yung naka-relate sila talaga doon sa friendship. Diba? Kasi lahat ng makita ko, ay ako si Donna, ako si sino kayo sa Doremi? Yun that made it iconic how the audience related. At saka yun nga, sabi sa akin, naku, Miss Mel, nag-launch po kayo yan po ang pinanood ko ng kabataan, nag-launch po kayo isang generation ng mga bakla dahil dyan sa movie. Sabi ko, ha? Ako bang may kasalanan? Totoo naman yan, Char. Kasama ako doon. Pero pa ako noon? Bading pa. Yung maliit lang, di ba? Pero, ang ko dyan, ang favorite si Donette. Ginawa yan Miss Mel, ma-share ko lang. Nung high school kami, parang required kami sa art class or music ba? Basta parang MAPE class. Gagawa ka either ng film, ng play na iti-tape mo. Tapos kami napili namin film. Tapos sabi namin, Doremi gawin natin. Kasi nga aliw na aliw kami magkakaibigan. Tapos ang kapal na mukha ko, bilang hindi naman ako tunay na babae. Pero sabi ko, basta ako si Donna Cruz Walang ibang pwedeng gumanap. Walang makakaganap sa kanya. Ako lang yan. Sure ako, Char. Tapos yun, finit namin kung sinong bagay kay Mikey. Kami, ang ending, kasi tatlo kami magkakaibigan na nandun sa grupo na as in hanggang ngayon, kami pa rin yung group of friends. E di kami rin yung naging Doremi. Tapos parang iba namin kaklase, mga na lang, yung mga kunyari, yung mga Evangeline Pascual, Gloria Romero, yun yung mga binigay-bigay namin sa kanila. Wala lang, nakakaaliw lang. Kasi ibig sabihin, ganun yung naging effect din, even sa mga real life friendships na yun nga, makikita nila kung sino ka dito sa tatlong to, especially kung trio pa kayo, di ba? Pero ikaw, Miss Mel, sino ka sa kanila? Siguro ako si Mikey. Ako yung lagi magde-defend sa naaping kaibigan. Doon ako. That kay Mikey ako most nakaka-relate. Ang ganda. Pero din, tas meron ding spunk or taray, di ba? Kasi si Donna, hindi naman ako ganon. Tsaka, hindi ako nalilate. tapos, di ba may kaibigan ka na laging nagsi-CR? Yung ganon, tapos laging late. May ganyan. Yun, si Donna yun. Ayun nga. Ayun din, may katotohanan din yun, Miss Mel. Kasi ako rin lagi din akong naiihi. As in, totoo din yun. Kaya, ewan ko, sabi ko nga, dahil kaya yun nanood na ako ng Doremi, o baka naman ihi ako talaga ng ihi. Okay, babalik tayo dun sa movie naman, sa songs
I understand naman po kayo yung parang nag-compose talaga, no? Pero, you had the hand in choosing kung ano yung mga kanta na gagamitin, especially the originals. Mas, when I write the script, sinusulat ko na doon na, kunyari, an upbeat song about friendship. Yan. Meron na akong description na the theme is ganyan-ganyan. Kunyari, about love or about dreaming. Isusulat ko na kung ano yung gusto kong tema. And then, magsasubmit na lang yung yung musical director nagko-consign ng mga composers, tapos magpaparinig sa amin. Mm-hmm. But more on, nakiki-agree na lang kami. Like we had Margot Gallardo as musical director, then si Edith, we had Moy Ortiz, and then Louie Ocampo. Ang huhusay, how will you fail naman? Correct. At grabe yung ICANN kasi hanggang ngayon, talaga, no? Naging friendship theme song, graduation song. Ginamit rin yun sa commercials, di ba? Sa ibang teleserye. Yung kay di ba? Oh My G ninyo. Yun ang theme song din. Sobrang kasi, ganda. Tapos parang siya, pasok sa lahat ng aspeto ng inyong, kung saan ka mang stage ng life. Parang yun yung laging magpapaano. So, yung ICANN, parang nung pinarinig sa inyo yan, yun na yun agad. Oo, parang ang ganda. Parang gano'n. Ang ganda. Yan na ba yun? Ano ba yan? Ay, hindi. Study pa lang yan. Ay, ang ganda. Yun lang, wala. To be honest, ang contribution ko lang, since hindi ko naman talaga core competence ang music, ang contribution ko lang, to be honest, ay, ang ganda. Ang ganda. At pumalakpak ako. Yun lang. Grabe. Pero ang ganda din kasi kahit yung mga kinopost nga ng the company, A Little Love goes a long way. Hindi din parang ang sarap kaya ang ganda niya na na di ba after nung ICANN, tas yun yung credits song. Yung parang yung lalabas ka sa sinehan na after kang paiyakin, yung gagaan yung kasi ang sarap niya pakinggan. Oo, tapos di ba parang hinaham-ham mo pa, ganyan. Tapos pagka naglakad kayong tatlo, may isang kakanta ng I Can. Diba? I Can. Correct. Grabe, Miss Med, ang saya. And how do you feel kapag kami nagsasabi sa inyo na yun nga, nakapag-launch ka ng generation ng mga Bex, ng mga bading, ng mga panahon na yun. Plus, of course, yung mga nag-share din ng mga personal anecdotes nila, how they were affected by the movie. I'm of course flattered na yung parang, I really, in your mind, when you write, gagawin ko tong iconic, wala ka naman ganun Tapos parang, hindi naman siya big hit. Pero, yung effect, later on, sabi niya, ang daming, I'm really most flattered when yung mga bagong pasok sa ABS na staff, sabi niya, yung nahihiya, Miss Mel, kayo po pala ang tagal mo nang kayo po pala yung nagsulat. Alam niyo po, nag-cutting classes ako, ganyan. Sobra po akong favorite niyang movie na yan, ganyan. Ako po si Donna. So, yung gano'n, meron silang inassign na characters sa sarili nila. Nakaka-flatter because yung appreciation is beyond yung duration ng showing, years after. Nakakatuwa. Well, ganun naman, di ba? Yun yung payoff ng being content creators, di ba? Yung years after ay when you realize, evergreen, meron pa palang buhay, di ba? Just like, let's say, yung Be Careful, di ba? Ang tagal na, 10 years na, people are still affected by it. Correct. At ganun ng effect ng Doremi, di ba? At yun nga, most watched Filipino comedy film of the 90s. Pero nung time ba na yan, Miss Mel, naramdaman mo na yun nga siya? It was the most watched Filipino comedy film. Hindi. Kasi parang, when we were analyzing it, sabi niya, parang nakulangan sa love story. Parang baka kulang sa love story. Sabi ko, hindi kasi talaga siya love story. It's really friendship Parang gano'n. Pagka, let's say, niligyan mo ng malaking love story si Regine, si Donna, tsaka si Mikey, maiiba. Hindi ka maka-allot ng time to develop yung dynamics ng tatlo. So may mga ganong din, parang, how do you call this? Hindi naman balitaktakan pero parang mga post-mortem ninyo noon. Consideration na parang, should we have parang place stronger, si Eric Watico pa yan, stronger love story, baka hinahanap yon.
Sabi ko hindi. Baka, for Regine, baka naghanap ng stronger cast. Kasi hindi ko kilala kung sino yung kinast nila doon. Yes, actually yun nga ang tatanungin ko na parang yung mga leading men, sina Jabba na parang yung mga Viva artists na hindi as sikat as Bobby, as Red, ng mga panahon na yun, di ba? Maybe it's also to help introduce them, di ba? It's, kasi yung tatlo na yung poste na yung tatlo so parang to help introduce the male roster of stars din, parang gano'n. But, syempre, kunyari, ang kinas mo doon sa role ni Gary ay si Cesar Montano, di ba? Iba na yon. Or kay Regine, you casted si Ariel Rivera, iba yon, di ba? Yes. Pero at least ngayon kay Gary, I mean, noong time na yon siya naman ay kilala na. Pero kasi Sikat mas malaki ang role niya among the other boys, di ba? Oo, sikat na si Gary noon. But then, wala siyang parang gimmick with Mikey. Walang, alam mo yung, kasi minsan gusto rin nila yung may kilig na may kilig na nalilink, di ba? May gano'n na nililink si Mikey kay Aga, kay Cesar, yung gano'n. Correct. Ma-overshadow yung pinaka-plot kapag ka ganon ang ginawa. You have to adjust to the stature of your actors, di ba? Yun mahirap. Bakit po? Ano po bang comments noong time na yon? I mean, siguro baka hindi ba siya as, kunyari yung bigla nyo na lang na-discover nga na ang dami pa lang nagmahal sa movie. Noong time ba na yon hindi siya as parang trending or kunyari may maglabas. Hindi, siguro, it's unfair to compare yung trending kasi noon naman, wala naman tayong social media. Yes. Wala namang katulad ngayon na instant ang reaction na kung nanonood, nag-post na. Yung anybody, di ba, can have an opinion and post it, di ba? It's part of yung cyber world and you get the instant feedback. Di ba, like yung movie namin, ang daming reviews. Yung legitimate critics and ordinary viewers, di ba? Noon naman is parang ang aabangan mo lang yung mga review ng mga critic kasi walang platform. Ngayon, syempre iba na. Correct. So parang sila, mga parang ganun, baka naganap ng love story or pero well, ang mas mahalaga naman nga yung naging long-term effect, di ba? Kasi grabe, hanggang ngayon nag-resonate pa rin talaga sa aming mga viewers, di ba? Ikaw ba, Miss Ben, ilang beses mo nang pinanood ulit ang Doremi after 1996? Siguro, during that time, masipag ako nanood kay Interlac, Una Rashes, tsaka noon, hindi pa yung katulad ngayon, pinapadala na lang sa'yo online Ngayon, pupunta ka pa talaga doon sa, kunyari, Sampaguita, LBN, kung saan man yan, o Roadrunner, manonood ka. So, I watched siguro mga 3 times before the movie. And then yung final, I don't know if, I can't remember if there was a premiere night. Nood ganon. Tapos maybe sa theater, I also go, tingnan mo yung reaction ng mga tao. If they're reacting is tamang reaction do sa gusto mo. Yun, so mga maybe 5 or 6. And then, hindi ko na yan, when pinapalabas sa TV, minsan nadadaanan ko, ganyan. Pero yung talagang binuo, ngayon uli, kasi nga i-interviewin mo ko, napapanood din ako. Oh my gosh, ito pala ang baka sabihin mo na Alzheimer's ako, so binalikan ko talaga kahit grainy yung copy. Oh my, saan yung binalikan ng kahit grainy? Meron kayong personal copy? Hindi, sa YouTube lang ako nanood. Pareho tayo. Siguro pareho tayo ng pinagnooran. Kasi yung DVD, yung VCD, wala na akong player So dapat nga, di ba, dati kasi nasa I1TFC yan So parang ata sila, nagpalit ng library. So yung mga lumang movies, parang nawala. Kasi siguro dahil nagka-Viva Max, baka gusto ng Viva. Tsaka lang, hindi naman yan perpetuity Oo. Merong number of years. Miss Mel, maisingit ko lang, are you the type na meron ka bang movie na ginawa mo na kaya mong ulit-uliting panoorin hanggang ngayon? Sa ngayon, hindi sa kaya. Kinaya ko, Family Matters. Ilang beses ko na pinanood kasi ang dami nag-invite na block screening, ang dami nag-invite na, so kami ni Direct Noel, we go and we talk before the block screening. So,
Yun, tapos, can you imagine ilang beses namin pinanood to ni Direct Noel? Siya more. Ako siguro mga 6 or 7 prior to the final edit and yung final, pag may pinabago kami, papanood ulit namin, may pinaputol kami, ganyan, may pina-change kami na voice over. Manood kami. Ang nakakatawa, naiiyak pa rin kami. Sabi ko, wag na tayo umiyak. Tapos sabi ko, alam mo, pagka sa movie, sa premiere, umiyak pa tayo, okay na tayo, huwag na tayong iiyak. Naiyak pa din kami. Parang sabi ko, ang challenge nito, hindi na tayo iiyak. Tama na, okay na. Pero after the showing, meron kayong binalikan na rin na mga movies ninyo before? Or yun lang, pag pinapalabas sa TV? Meron. A few. Minsan, sana maulit muli. Kasi yung parang, yung MMK, yung mga early works mo, iisipin mo minsan na, kung alam ko na, yung alam ko noon, yung alam ko ngayon, I would have written it, ganito pala dapat. Yung gano'n. Sa Doremi ba, nung huli niyang pinanood, may ganon kayong feeling na kung ngayon ko to sinulat, Siguro, oo. Meron akong mga konting pagbabago. Siguro, baka nag-push ako pa ng konti na kilig kay Mikey, yung ganan. Tapos, I probably could have pushed yung drama when they got back. Pwedeng ginawa ko pang mas big scene yung reveal na nabuko, gano'n. Kasi nga, actually, isa rin yun sa charm, no? Kasi di ba pag yun nga, may mga reveal, parang siya, di ba? Yung laging kailangan nga, pasabog. Pero dito, yung parang very lang na inano ni Mikey. Kasi Donna, tsaka si Regine, hindi naman nila binanggit sa kanilang mga families. Although siguro na lang yun, baka absent scene. Ang galing, no? Pero ang ganda-ganda naman niya, Miss Mel, kahit as it is. So, paano kaya, no? Kung may nag-attempt ba na mag-remake ng Doremi? Wala. Wala. I asked that, hindi naman. There are no plans. I asked that sa kay Boss Vic. Wala naman. Pero ito na, ang inaantay nilang lahat. Kasi nga, a few years ago, ay merong fan-made poster na lumabas at ang daming naniwala. Ako rin na biktima ako ng Doremi 2. So ikaw ba, Miss Mel, kung magkakaroon nga ng plano or gusto nyo bang planuhin na sana if there will be a chance na si Donna ay umuwi dito sa Manila at makapagbigay ng 5 shooting days? Gusto niyo na imagine natin yun, di ba? Hindi pa na pwedeng 5, kailangan mga 10 or plus more. Magre-recording pa. Oo. So, gusto nyo nagawa ng part 2 ang Doremi? Oo. If gagawa, it's either at least I'm a consultant or basta I still want to be part of it. I can be a consultant, I can write it. May kayo? Parang na-imagine lang na kwento na kung gagawan mo ng part 2, ito naman na ang magiging kwento, kaya ang pwede nilang ipakita as Donette, Mickey, and Reggie? Wala akong specific but offhand, one will have a crisis. A crisis in life that needs the reunion, that would need the reunion, a major crisis. One of them will have a major crisis, enough for the two other friends to drop everything and go to their friend for the reunion. Sana mangyari. Parang feeling ko naman gusto naman siguro ni Regine, Mikey at Donna. Kaya lang gusto ba ng schedule nila? Yun ang ating tanong. Charot. At saka kung gusto ng Viva. Ayun. So sana makapag-abang kami ng Doremi Part 2 with kung makita natin lang ang nangyari kay Donna, Regine at Mikey 20 plus years later. Kung ano ang naging nila life. Pero ang ganda nun, Miss Mel, exciting yun. Kunyari yun nga, kung ano ang crisis na magbubuklod sa kanilang tatlo uli. Pero ito, baka meron kayong message to, yun nga, yung baklang generation. O kaya yung mga nakapanood na hanggang ngayon, mahal na mahal nila kahit hindi pa sila buhay noon, pero nung na-discover nila, minahal nila ang movie. Well, una-una, gusto ko lang magpasalamat for all the viewers of this movie, Doremi, noong una itong pinalabas. And then thank you also for the new generation na nakadiscover ng Doremi. And I'm sincerely flattered for those who come up to me,
or sometimes I read sa Facebook what they say about Doremi, how it affected their lives. I'm just sincerely grateful for having given the opportunity to create this movie and to be able to touch lives. I only want to say maraming salamat for liking it and embracing the movie and loving it as much as I love doing it for you. Thank you din, Miss Mel. Kasi, yun nga, naging malaking parte ng mga buhay namin ang Doremi. Pwede mong panoorin kung gusto mong maiyak or ma-feel good. Yung kunyari, wala ka lang ginagawa, meron kang go-to movie to watch. Diba? Ang ganda-ganda ng effect niya. And, of course, pasalamatan nyo na din ang third, tama ba? Nasa number 3 kayo ngayon na top grossing movie for MMFF, Family Matters. Yes, sobrang blessing for a small and humble movie like ours. We acknowledge that we do not have a superstar. We just have a competent ensemble and a very intimate family story. So the response is really overwhelming, but what mattered most to us is yung mga feedback na after they watch the movie, tinawagan ko nanay ko, after watching the movie, na-guilty ako, pinatawad ko yung kapatid ko na 10 years ko na hindi kinakausap. Having had that effect on our viewers is really more than any award. It's an honor and a blessing to be an instrument to touch lives. So maraming salamat. Salamat din sa iyo for having helped us a lot in promoting our film. Nako, deserve naman ni Nang Mel. Kulang pa nga yung ginawa naming pang-aangat, pero hindi naman siya masyadong yun nga, kailangan kasi the material sold itself naman eh. So, ang ganda-ganda. Congratulations, Miss Mel. And to Direct Noel, to Sinico, and to all the cast members. Ang gwapo ni Ian Pangilinan. My gosh. Grabe. Gusto ko ng kuyang ganon. Parang gusto ko maging younger sister niya doon. Nakakatuwa silang tatlo. Papasampal ka. Sa kanya, yakapin ko na lang siya pag after niyang sampalin siya ni Noni, di ba, ni Sir Noni. Ba yun? I-comfort ko na lang. Pero yun, again, Miss Mel, thank you for saying yes. Sobrang thank you na inabala ko ang inyong hapon, pero kayo ay pumayag to the story. This has been long overdue. Ang tagal na natin hindi maset-set, and I'm also happy to be part of your podcast. Who would have known that years after our first contact, we didn't even know each other, nag-emailan lang tayo. Who would have known that, like I said, nung nag-email ka for Secret Affairs, I go, thank you for your review. And then I remember I told you sa email na parang, if sabi mo gusto mo maging part ng ABS, ng showbiz, ganyan, entertainment, sabi ko, pag nasa ABS ka, kalabitin mo ako, magpakilala ka. Yes. And which happened, di ba? Correct. Opo, thank you so much, Miss Mel. Kayo ang isa sa mga unang naniwala. Wala pa man din ako na ipapakita noon, pero meron na akong kilala na naniwala sa akin at sa hindi ko alam kung anong kaya kong gawin noon. Charot. Pero nagre-review lang naman ako ng pelikulang nag-enjoy akong panoorin sa sinehan. So, next, Miss Mel, yan ang pag-usapan natin, A Secret Affair kasama si Direct Noel. Kasi yan din, isa rin yan sa hanggang ngayon din, inuulit-ulit ko pag gusto ko mabuisit na, o kaya maaliw dun sa mga confrontation scene. Yung camp talaga. Sabi ko, ito ang pagka naghahanap ka ng campy na pelikula na mag-e-enjoy ka lang, ultimate talaga to, yung calamine lotion, di ba? Panalo talaga na grabe. Yes, of course. Just invite me and Noel. Yes, thank you so much, Ninang Mel. And of course, sa lahat ng ating listeners, maraming salamat. Sana kayo ay natuto na naman ng mga bago nating trivia sa ating mga favorite shows, movies, at lahat-lahat na. And of course, make sure to follow us on our social media accounts para lagi kayong updated sa ating bagong episodes. Ikaw, Ninang Mel, saan kanila pwedeng i-reach? Di ba may tanong sila? Charot. Facebook! I keep my life simple. I'm not in Twitter or Instagram. Or Instagram to keep my life sane and quiet. Correct.
Ayun. Anong next na aabangan pala sa inyo? Meron na ba kayong in the works? Meron kaming nakasalang sa Viva, and then we'll meet pa sa Sinico, our next project. Meron na kaming we've done ni Noel. Tapos na, dati pa yon JM, but it's for Viva Max. So, let's see. We're, siguro next week, we'll start, nagpahinga muna, but next week, we'll start meeting na for new projects. I'm writing a concert, so that's something new for me. Bago naman. So, ito na ang Doremi Real Life. Charot. Diba? Concert na. Nako. Congratulations again, Miss Mel. And thank you so much for saying yes and for doing this with us. And thank you din sa lahat ng ating viewers na kayo nag-enjoy dito lang sa Rewind at Throwback Podcast. See you on our next Wine Night. Ingat and always be kind.